Sa mundo kung saan pera ang totoong hari, may mga taong isinilang na alipin at may iilang ipinanganak na hari. Pero kaibigan, tandaan mo ito, walang pinipili ang pera. Ang tanong lang, ikaw ba ang magiging amo nito? O ikaw ang magiging alipin habang buhay? Maraming tao ang gustong yumaman. Lahat gustong makaahon sa hirap. Pero bakit kakaunti lang ang umaangat? Bakit ang ilan kahit anong sipag nila, laging stuck sa kahirapan habang ang iba, parang may magic touch, bawat galaw nila nagiging ginto? Hindi ito dahil sa swerte. Hindi rin ito dahil mas magaling silang magtrabaho. Ang totoo, kaibigan, may sikreto silang alam na hindi tinuturo sa school, sa trabaho o kahit sa pamilya mo. Ito ang tinatawag na millionaire mindset. Isang sistema ng pag-iisip na dinisenyo para kontrolin ang laro ng pera. At sa larong ito, kung hindi mo naiintindihan ang mga patakaran, ikaw ang magiging pawn, ikaw ang talo. Ngayon, ilalantad ko sa iyo ang madidilim na sikreto ng mga taong nasa tuktok ng mundo. Ito ang mga sikreto kung paano nila minamanipula ang lipunan, ang merkado at pati mga pangarap mo. Paalala, hindi ito para sa mahihina ang loob. Ang mga malalaman mo ay maaaring magpabago ng buhay mo o tuluyang sirain ka kung mali ang paggamit mo. Kaya huminga ka ng malalim, kaibigan. Dahil mula sa sandaling ito, hindi ka na magiging katulad ng dati. Ito ang madilim na sining ng pera. At kapag natutunan mo ito, wala nang makakapigil sa'yo. Ito ay tinatawag na The Dark Secrets of the Millionaire Mind. Una, ang totoong laban ay nasa isip, hindi sa trabaho. Kaibigan, ang karamihan ng tao ay naniniwala na para yumaman, kailangan lang magsipag. Mag-overtime, dagdag trabaho, dagdag kita. Pero bakit kahit anong overtime mo, parang wala ring nagbabago? Simple lang, dahil hindi pera ang problema mo, kundi mindset. Ang mga mayaman hindi nila tinitignan ang pera bilang sweldo o kapalit ng oras. Nakikita nila ito bilang tool para makontrol ang iba. Habang ikaw nagtatrabaho para sa pera, sila ginagamit ang pera para kumita ng mas malaking pera. Halimbawa, isang empleyado nag-overtime gabi-gabi, kumikita ng 25,000 pesos kada buwan. Samantalang may isang negosyante, naglabas ng 500,000 pesos para sa maliit na food business. Sa loob ng 6 na buwan, ang business na ito nagbibigay na ng 100,000 pesos kada buwan kahit hindi siya nagbubuhat. Kita mo ang kaibahan? Yung isa sinasakripisyo ang oras at katawan. Yung isa gumagalaw gamit ang sistema at pera. Lesson, kung ang utak mo ay puro kailangan ko ng mas maraming oras, talo ka na agad. Pero kung iniisip mo paano ko gagamitin ang oras at pera ng iba para kumita ako, doon ka magsisimulang umangat. Pangalawa, ang salita ng iba ay lason. Alam mo ba, kaibigan, na ang pinakaunang hadlang sa pagyaman mo ay hindi ang gobyerno, hindi rin ang ekonomiya, kundi ang mga taong nasa paligid mo. Kapag sinabi mong may balak kang magnegosyo, ilan agad ang nagsasabing, sigurado ka ba diyan? Delikado yan, baka malugi ka. Manatili ka na lang sa stable na trabaho. Hindi nila alam sila ang mga tahimik na asasin ng pangarap mo. Ang salita nila parang lason na dahan-dahang sumisira sa utak mo hanggang maniwala kang wala kang kakayahan. Ang mga mayayaman ay hindi sila basta nakikinig sa kahit sino. Mayroon silang piling tao na pinagkakatiwalaan, mentors, advisors, partners. Pero sa labas ng maliit na bilog na yon, tahimik lang sila. Hindi nila ibinubunyag ang plano nila sa kahit sino. Strategy. Kung may pangarap kang malaki, manahimik ka muna. Hayaan mong ang resulta ang sumigaw para sa'yo. Tandaan, hindi lahat ng nakangiti sa'yo ay gusto kang umasenso. Pangatlo, pag-aralan ang daloy ng pera. Maraming tao hindi nila alam kung saan napupunta ang pera nila. Kumikita sila pero parang laging kulang. Ang sekreto ng mayayaman, alam nila kung saan dumadaloy ang pera sa lipunan. Tignan mo ang nangyayari kapag may bagong trend. Halimbawa, may bagong social media app. Lahat ng tao excited, libre ang gamit. Pero habang nag-e-enjoy ka, may mga taong yumayaman sa likod nito. Ikaw ang produkto, hindi ang customer. Ganun din sa mga fast food chain, delivery apps, online shopping. Bawat click mo, bawat bili mo, isang hakbang palayo sa bulsa mo at isang hakbang papalapit sa bulsa nila. Ang mindset ng mayaman, hindi sila basta consumer. Kapag may trend, iniisip nila, paano ako kikita dito? Hindi paano ako gagastos dito? Pangapat, ang mahirap ay nahuhulog sa comfort zone trap. Alam mo, kaibigan, kung bakit maraming tao ang nananatiling mahirap? Kasi ayaw nilang masaktan, ayaw nilang mahirapan. Gusto nila ng stable na trabaho, siguradong sahod at oras para magpahinga. Pero sa mundo ng pera, ang comfort zone ay bitag. Ang mga mayayaman, handa silang tiisin ang stress, ang rejection, ang risk. Habang ang karamihan nagpapahinga lang at nanonood ng Netflix, sila nag-iisip ng next move. Example, may dalawang magkaibigan.
Yung isa nag-ipon ng 30,000 pesos para bumili ng bagong cellphone. Yung isa ginamit ang 30,000 pesos para ibili ng dalawang babaeng kambing. Sa una parang mas panalo yung may bagong cellphone. Pero pagdating ng 6 na buwan, yung dalawang kambing may tig-3 anak na at kapag binenta paniguradong kikita na. Yung isa, sira na ang cellphone at wala pang ipon. Panglima, control is power. Ito ang pinakamadilim na sikreto ng mga mayayaman. Control. Sa negosyo, hindi sapat na ikaw ay may produkto. Kailangan ikaw ang nagdidikta ng presyo, ng demand, ng takbo ng market. Example, may isang malaking kumpanya ng gatas. Kapag gusto nilang tumaas ang presyo, hindi sila diretsyong nagtataas. Gagawa sila ng advertisement tungkol sa health benefits ng gatas. Bibigyan nila ng sponsorship ang mga doktor at influencer. Pagkatapos ng ilang buwan, tataas ang demand at saka sila magtataas ng presyo. Hindi ito aksidente. Plano ito. Kapag gusto mong umangat, kailangan hindi lang ikaw ang marunong magtrabaho. Dapat ikaw ang nagdidikta ng laro. Pang-anim, gumamit ng leverage. Isang sikretong hindi tinuturo sa school. Ang totoong yaman ay hindi nanggagaling sa sariling pera at oras, kundi sa leverage. Ang leverage ay kapag ginagamit mo ang pera, oras at skills ng ibang tao para kumita ka. Ito ang dahilan kung bakit yumayaman ang mga CEO at business owners ng mas mabilis kaysa sa mga empleyado. Example, isang kumpanya may 100 empleyado. Bawat isa ay nagtatrabaho ng 8 oras kada araw. Kung isipin, ang may-ari parang may 800 hours ng trabaho kada araw at lahat ng iyon nagagamit niya para kumita. Hindi siya nag-overtime, pero siya ang pinakakumikita. Lesson, kung puro ikaw lang ang gumagalaw, limitado lang ang kita mo. Pero kapag marunong ka mag-leverage, magiging unlimited ang potential mo. Pang-7, emotions are weakness. Kaibigan, ito ang isa sa pinaka-crucial na sikreto. Kapag nagdesisyon ka base sa emosyon, talo ka na. Maraming tao ang bumibili ng mga bagay na hindi nila kailangan dahil nagpadala sila sa hype. Marami ring nagbebenta ng investment sa maling oras dahil natakot sila. Ang mga mayayaman, kabaligtaran. Kapag ang lahat natatakot, sila ang bumibili. Kapag ang lahat ay sabik bumili, sila ang tahimik na nagbebenta. Example, sa stock market, nung bumagsak ang presyo ng pandemic, karamihan ng tao panic selling. Pero ang mga mayayaman, bumibili habang mura pa. Ngayon triple na ang kita nila. Rule, emosyon ay para sa mahihirap. Strategy at logic ang para sa mga mayayaman. Pang-8, iwasan ang mentalidad na scarcity. Ang mahirap, iniisip nila laging kulang ang pera. Kaya tuwing may kita sila, ang priority nila ay gamitin agad bago mawala. Pero ang mayaman may abundance mindset. Hindi sila natatakot na maglabas ng pera. Basta ang perang yon bumabalik na mas malaki. Example, isang mahirap may 1,000 pesos. Bibili siya ng bagong damit para masaya. Ang isang mayaman may 1,000 pesos. Pero ibinili niya ng paninda. Sa loob ng isang linggo, yung 1,000 pesos niya nagiging 3,000 pesos. Hindi ito tungkol sa pera mismo. Ito ay tungkol sa kung paano ka mag-isip tungkol sa pera. Pang-9, ang pinakamalaking kalaban ay ang sarili mo. Kaibigan, kahit matutunan mo lahat ng strategies na ito, walang silbi kung hindi mo kayang talunin ang sarili mong kahinaan. Tamad ka ba? Takot ka ba sa rejection? Lagi ka bang nagdududa sa sarili mo? Ang mga mayayaman, hindi sila perpekto, pero kaya nilang disiplinahin ang sarili nila. Hindi nila hinahayaan na ang takot o katamaran ang magdikta ng buhay nila. Pang-10, yaman ay resulta, hindi layunin. Ito ang huling sikreto, kaibigan. Ang pera ay hindi dapat maging ultimate goal mo. Ito ay resulta lang ng tamang mindset, tamang strategy at tamang aksyon. Kung pera lang ang habol mo, mabilis kang bibigay kapag may failure. Pero kung ang goal mo ay freedom at control sa buhay mo, kahit ilang beses kang madapa, babangon ka ulit. Ang yaman hindi aksidente. Ito ay resulta ng disiplina, strategy, at madilim na kaalaman na hindi alam ng karamihan. Kung gusto mong umangat, simulan mong baguhin ang paraan ng pag-iisip mo. Dahil sa larong ito, ang utak ang tunay na puhunan. Ngayon kaibigan, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong hayaang dito lang matapos ang paglalakbay mo. Ang natutunan mo ngayon kaibigan, walang silbi kung hindi mo ito isasagawa. Sa mundong ito may dalawang uri ng tao, yung mga nanonood lang, at yung mga kumikilos para baguhin ang buhay nila. Piliin mong maging isa sa mga kumikilos. I-like mo ang video na ito, i-share sa tropa mong nangangailangan ng paggising, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas madidilim at mas malulupit na sikreto ng yaman at kapangyarihan. Tandaan, hindi sapat na alam mo ang sekreto, kailangan mo itong gamitin. Kasi sa huli kaibigan, sa larong ito ng buhay, walang awa ang mundo sa mahina. Hanggang sa muli, salamat.